Si Adrian ay isang babae na nasa 45 years old na. Isa din siyang matagumpay na businesswoman at main investor sa ilang sikat na clothing, accessories, cosmetics at magagarang handbags. Nasa tugatog na siya ng kanyang karir, mayaman at makapangyarihan at namumuhay ng marangya. Hindi gaya ng ibang entrepreneur sa kanyang level, ang mayamang si Adrian ay isang mabait at mapagkumbabang tao. Dahil na rin ito sa mabuti niyang nakalakhang pamilya at dahil sa labis na pagsisikap at dedikasyon ay nagawa niyang mapalaki at makapagbuo ng sarili niyang imperyo. Marunong siyang magbigay halaga sa kahit kanino man at maayos niya ring pinapakitunguhan ng lahat ng kanyang empleyado, dahilan para maraming magmahal sa kanya at kumilala. Isang umaga ay naihanda na ni Adrian ang kanyang sarili para sa isang meeting na may kinalaman sa pagsasara ng isang partnership. Isang magarang tindahan ng sapatos na matagal na niyang tinututukan. Nais niya lamang talaga na gumana ang lahat ng maayos. Ang meeting naman na iyon ay naging matagumpay kung saan si Adrian ay nagawang magbayad ng halos $68 million para sa 94% na buong franchise. Kaya naman sa kanyang pag-uwi ay agad na itong nakipagsaya kasama ang kanyang pamilya. Nagbukas siya ng napakamahal na 1961 Dom Perignon Charles at Diana Champagne. Naupo sa kanyang paboritong armchair habang nakatingin sa magandang view ng kanyang penthouse. Labis na nagagalak si Adrian sa kanyang napagtagumpayan. Ilang sandali pa ay sinubukan na niyang makatawag sa tindahan ng sapatos na kanyang nabili na nakalokasyon sa loob ng isang malaking mall. Natagalan pa bago masagot ang kanyang tawag, pero nang masagot ito ay agad siyang nasorpresa. "Pasensya na po kayo, medyo abala po kami sa ngayon. Pwede po kayong tumawag na lang mamaya." Pagkatapos doon ay agad nang pinataya ng staff si Adrian ng tawag. Labis siyang nagtaka sa pag-uugaling kanyang natunghayan, kaya naman sinubukan niyang tumawag muli. Pero mas nasungitan lamang siya ng todo. "Ano ba yun? Di mo ba narinig ang sinabi ko kanina?" Ito pala ang manager ng store na si Lucy, isang arogante at inggiterang babae na nag-aakalang mas higit siya kaysa sa iba. Agad namang nasermonan si Lucy ng mayamang babae matapos itong magpakilala sa kanya at umasa umano na mabibigyan siya ng maayos na pagtrato sa susunod na araw sa kanyang gagawing pagbisita. Humingi naman din kaagad ng paumanhin si Lucy at nangakong sisiguraduhing magiging maayos ang lahat. Pagkatapos ng tawag ay agad na inatasan ni Lucy ang mga empleyado na tratuhin ng propesyonal at maayos ang bawat customer at maging maayos sa bawat pagkakataon bilang paghahanda sa pagdalaw ng kanilang bagong amo. Kinabukasan ay maaga na namang nagising si Adrian kagaya ng normal. Una na siyang nagsimula sa kanyang ginagawang skincare routine sa umaga. Pagkatapos ay nag-meditate naman siya sa pamamagitan ng yoga. Kumain na rin siya ng kanyang masustansya at masarap na almusal habang nakatanaw sa magandang view ng karagatan. Ilang sandali pa ay naligo na siya. Nagbihis at naghanda na para mapuntahan ng mall kung saan nakalokasyon ang shoe store. Si Adrian ay sadya talagang maganda. Agad siyang nagbihis ng hot pink linen jumpsuit at puting blazer bilang contrast. Magara ang ayos ng kanyang magandang buhok, kaya naman ang lahat ay napapahanga sa kanya sa kahit saan man siya magpunta. Sumakay na si Adrian sa kanyang magarang kotse at marahan ng nagmamaneho patungong mall. Naulan pa nga ng mga sandaling yon at napaloob pa sila sa matinding traffic. Sa hindi inaasahan ay naplatan sila ng gulong matapos umiwas sa isang sasakyan na pumasok sa maling direksyon. Dahil dito ay napilitan si Adrian na lumabas ng kotse sa kalagitnaan ng pag-ulan sa labas. Noon pa man ay naturuan na si Adrian ng kanyang amang mekaniko sa kung papaano mag-handle ng isang sasakyan. Wala na ring naging pakialam noon si Adrian kung madumihan man ang kanyang mga kamay. Siya mismo ang nagpalit sa gulong ng kanyang kotse. At pagbalik naman niya sa kanyang sasakyan ay aksidente pa niyang nasira ang isa sa kanyang high heel sa pagmamadali. Basa na siya at nawala na sa ayos. Alam ni Adrian na hindi naman siya pwedeng magpunta sa store ng ganong ayos. Pero ayaw din naman niyang umuwi sa kanilang bahay para lamang magpalit. Lalo't hindi na rin siya kalayuan sa mall na nais niyang puntahan. Dito na napukaw ang kanyang pansin sa isang thrift store ng kanyang mamataan. Doon nagawa niyang makapamili ng maayos na maipapalit sa kanyang basang kasuotan. Ito ay ang thrift shop ni Mrs. Tonya, isang mabuting babae na nagtitinda ng mga damit sa labas lamang ng sarili niyang garahe
na nakadisplay lamang gamit ang ilang hanger na halos masisira na. Simple lamang din ang mga damit doon kung saan may bahagyang sira pa ang iilan. Ang matandang businesswoman ay nagmamadali agad na kumuha ng tuwalya at mainit na tsaa nang mabungaran ng ayos ni Adrian na napangiti naman sa magandang pagtrato sa kanya ng matanda. Nang magtanong naman si Adrian kay Mrs. Tonya kung meron ba itong damit na pwedeng sumakto sa kanya, ay natuwa siya nang ilabas ng matanda ang pinakamagandang damit sa kanyang tindahan. Wala na rin namang pakialam si Adrian kung gaano kamura ang damit na iyon, ang kailangan niya lamang talaga ay makapagpalit na ng tuyong kasuotan. Pinaglaanan na agad ni Mrs. Tonya si Adrian ng buong kasuotan na pwede niyang suotin. Pagkatapos ay inabutan na rin ng isang payong. Hinanapan na rin ng matanda si Adrian ng lumang sandals na pwede nitong magamit para komportable itong makapaglakad pabalik sa kanyang kotse. Si Adrian ay nagalak ng labis sa kabutihan ni Mrs. Tonya. Matapos niyang may suot ang kasuotan, ay inabutan pa ni Adrian ng matanda ng 200 na tip na hindi naman ito tinanggap. Para sa matanda ay sapat nang nabayaran ni Adrian ang mga damit sa tamang presyo at hindi na ito kailangan ang magdagdag pa. Nangatwira naman si Adrian na ang kabutihan umano ni Mrs. Tonya ay hindi matatawaran ng kahit magkano mang salapi. Bago pa man makaalis si Adrian ng thrift store ay nag-iwan pa ito ng isang mensahe na ang magandang paggawi ay dapat lamang sinusuklian ng gantimpala. Pagkabalik ng sasakyan ay nagmaneho na agad si Adrian patungong mall, kung saan napansin niya na parang pinagtitinginan na siya ng lahat sa hindi magandang paraan. Nasa loob si Adrian ng isang high-class mall pero nakasimple lamang siya at mumurahing kasuotan. Halatang luma na ang kanyang suot, parang masisira na rin ang kanyang sandals at ang maayos niyang buhok ay nasira na ng masamang panahon dahil sa pag-aayos ng kanyang sariling sasakyan. Nawala na rin ng bisa ang kanyang pabango dahil sa ulan at nabura na rin ang kanyang makeup. Sa kabilang banda, sa thrift store, si Lucy ay matyaga nang naghihintay sa pagdating ng kanyang amo. Ang araw sa store ng mga sandaling yon ay napanatiling perpekto ni Lucy para maging presentable ang lahat. Sa mga empleyado, ang dalawa sa kanila na sina Pamela at Jennifer ay may mas malalapang ugali kaysa sa kanilang manager. Inggitera din sila at mahilig manlait ng kapwa, lalo na sa baguhan nilang kasamahang empleyado na si Sofia. Si Sofia ay isang magalang at mabuting dalaga na siyang nabungaran ni Adrian sa kanyang pagdating sa store at napangiti agad sa maayos na pagsalubong na ginawa nito sa kanya. Napahanga naman si Adrian sa ganda ng store, taglay ang magagara nitong detalye. Sa loob ng store ay mayroong pendulum chandelier na may amber lamps na nagbibigay ng yellowish tone sa kabuuan ng store. Napakagara ng paligid dahil sa maayos na pagkakasalansan ng bawat sapatos sa tabi ng velvet chair na talaga namang napakaganda. Marahan siyang naglakad papasok ng loob at doon na siya sinalubong ng isa sa mga empleyado. Anong ginagawa mo dito? Di mo ba alam na ang store na ito ay para sa mga high-class customers lamang? Kaya umalis ka na. Sambit ni Pamela sa pataray na pananalita. Ano ba namang itsura yan? Hindi nararapat ang mga katulad mo dito. Ano bang hinahanap mo dito? Lumayas ka nga. Dagdag pang wika ni Jennifer. Si Adrian naman ng mga sandaling yon ay natigilan sa inaasal ng dalawang empleyado sa kanyang harapan. Ang dalawang maldita, bagamat alam na sa araw na iyon ay kinakailangan nilang maging mabuti sa lahat ng customer, maging sino man sila. Napagtanto nilang hindi kabilang dito ang babaeng kanilang pinagsasalitaan, kaya naman mas minaliit pa nila at ininsulto si Adrian dahil sa hindi niya pag-alis. Ilang beses inulit-ulit ng dalawa ang pagpapalayas kay Adrian na dapat umano ay hindi na ito hinayaan pang makapasok ng gwardya. Si Jennifer naman, nang mapansing tila na babaliwala lamang ang kanilang pananalita, ay gumawa na ito ng puwersahang pagkilos para palayasin si Adrian. Hinawakan ni Jennifer ang braso ni Adrian ng mahigpit at buong lakas itong kinaladkad papalabas ng store. Si Adrian naman ay nagsalita na at nagpumiglas. Bitawan mo nga ako. Sino ka ba sa tingin mo? Hindi ako aalis. Mas lalo lamang nainis at nairita si Jennifer sa sinabi ni Adrian, habang si Pamela naman ay natatawa lamang sa panunood sa kanila. Ilang sandali pa ay tinuwangan na rin ni Pamela ang kanyang kaibigan para mapalayas ang babaeng kanina pa nilang pinapaalis. Si Sofia naman, nang masaksihan ang hindi magandang ginagawa ng dalawa, ay agad nang sumigaw para sila ay awatin. Nagmamadali itong pumagitna para protektahan ng milyonarya. Hindi niyo siya pwedeng tratuhin ng ganito.
Isa pa rin siyang tao na dapat niyong respetuhin. Isang tao na walang pera? Yun ba ang ibig mong sabihin? Pangangatwiran ni Pamela. Hindi na importante yun. Hindi pa rin tama ang ginagawa niyong pagtrato sa kanya. Si Sofia ay agad namang humarap sa babaeng kanyang ipinagtatanggol at sinabing ikinagagalak niya ang pagbisita nito sa kanilang store at inanyayahan na lamang nito na sumama sa kanya sa loob. Sa pagkakataon na yon ay naramdaman kaagad ni Adrian ang kabutihan ng puso ni Sofia. Ang dalawa ay sumimangot na lamang at hindi na nakaimik pa. Ano po bang sapatos ang hinahanap niyo, ma'am? Tanong ni Sofia sa inaakala niyang customer. Naguguluhan man ay minabuti na ni Adrian na magpatuloy sa kanyang pagpapanggap bilang mahirap na babae, kagaya ng kanilang nakikita. Nais niyang malaman kung hanggang saan siya dadalhin ng sitwasyon na iyon kung sakali. Nais niyang masigurado ang kalidad ng services sa store. Naghahanap sana ako ng stiletto heel, sambit ni Adrian. Ayos yan, meron akong magandang modelo dito na alam kong magugustuhan niyo, ma'am. Ito ay isang Valentino style na kalalabas lamang. Agad nang kinuha ni Sofia ang stiletto heel na nais ng kanyang customer. Pinaupo na rin niya ito para makapagsukat. Nang masaksihan ito ng dalawa, ay agad silang nanakbo sa opisina ng kanilang manager para magsumbong. Isinumbong ng dalawa na may isang pulubing inaasikaso si Sofia na balak pasuotin ng isa nilang bagong labas na sandal. Mababahiran lamang umano ang kanilang magandang brand ng maduming paa ng babaeng inaasikaso ni Sofia. Naging rason ito para buong galit na lumabas si Lucy ng kanyang opisina para kumprontahin si Sofia at ang babaeng inaasikaso nito. Pinagdidiinan ni Lucy kay Sofia na ang babaeng tinutulungan niya ay makakasira lamang sa kanilang store at hindi rin ito nararapat sa kanilang mga mamahaling sapatos. Kapag nadumihan ang mga sapatos na yan, ay hindi na yan mabibili. Makakaya mo bang bayaran yan, Sofia? Kaya mo bang karguhin yan kung sakali? May idea ka naman siguro sa presyo ng sandals na yan. Ang isang Valentino ay mas mahal pa kaysa sa kabuuang sweldo mo at ng iyong pamilya sa loob ng isang buwan. Pero boss, kailangan pa rin po nating maitrato ang lahat ng ating customer ng patas. Lahat po sila ay kinakailangan nating respetuhin. Pero hindi naman siya isang customer eh. Ano ka ba? Itsura pa lang ay malalaman mo lang wala siyang pera para makabili ni isa man sa mga sapatos na ito. Si Pamela naman ay nakigatong pa sa sinasabi ng kanyang amo. Oo nga, kahit ang sahod mong estupida ka ay kukulangin para makabili ng isang sapatos dito. Kaya siraulo ka. Kung iisipin mong makakaya ng babae na yan na makabili ng kahit na ano sa ating store. Nang mga sandaling yon ay nilapitan na ni Lucy ang babae. Hinawakan ito ng mahigpit sa braso para pwersahan ng akayin papalabas. Si Adrian naman sa kabila ng lahat ay nanindigan pa rin na hindi siya aalis anuman ang mangyari. Dito na tinuwangan ni Pamela at Jennifer ang kanilang manager sa pagpapaalis sa babae. Si Sofia naman ay ginagawa ang lahat para maawat ang sitwasyon at maprotektahan ang kanyang customer. Naniniwala ako na ang bago nating amo ay magkakaroon ng ibang pananaw na malayo kaysa sa inyo. Hintayin niyo siyang dumating at malalaman niyo. Siya pa mismo ang magsasabi sa inyo na dapat lahat ng customer, ano man ang maging ayos nila, ay dapat tratuhin ng may respeto. Sa tingin mo, ang isang napakayamang negosyante na amo natin ay nanaisin ang isang pulubi sa loob ng kanyang store? Mahirap ata paniwalaan yan. Kaya Sofia, umalis ka na rin. Sabayan mo nang lumayas ang babaeng yan. Dito na walang nagawa si Sofia kundi ang lumuhod sa kanyang manager para hindi siya mawala ng trabaho. Kailangan niya umano ang kanyang trabaho dahil may sakit ang kanyang ina na nangangailangan ngayon ng napakamahal na gamutan. Si Lucy naman ay natatawa lamang sa pagmamakaawa ni Sofia. Alam mo, wala akong pakialam. Sisanti ka na at sisiguraduhin kong hindi ka na rin matatanggap sa kahit saan mang luxury store para makapagtrabaho. Si Sofia ay naiyak ng sobra pero dito na rin umiksena ng pananalita si Adrian. Walang masisisanti ngayon, Lucy. Paano mo nalaman ang pangalan ko? At sino ko ba sa tingin mo para magsalita sa akin ng ganyan? Dito, matapos sumakbang ng isa papaharap, ay malinaw lang ipinakilala ni Adrian ng kanyang sarili. Ako ang may-ari ng store na ito at ang inyong amo na si Adrian. Hindi si Sofia ang masisisante, kung hindi ikaw, Lucy. Kasama ng dalawa mong mataray na empleyado. Ipinaranya pa ni Adrian ang kanyang ID kay Lucy, na biglaan na lamang natigilan at natahimik. Si Pamela at Jennifer naman ay halos malaglagan ng panga sa pagkabigla. Pero ma'am, paano po nangyari yun?
Mahirap po sa akin na makilala kayo sa ganyang kasuotan at ayos. Ang itsura at ayos ng isang tao kung minsan ay mapanlin lang. Pakiusap, lumisa na kayo sa aking store. Si Lucy ay nagsimula ng mautal sa paghingi ng tawad. Nagawa na rin niyang lumuhod para lamang hindi mapaalis sa kanyang trabaho at posisyon. Masyado na umanong mahaba ang taon na naigugol niya sa store na iyon para mabaliwala lamang. Wala na umanong magaling na manager na po pwedeng tumapat sa kanyang talento at kakayanan. Ganun ba? Gaya ng sinabi mo kanina, sisiguraduhin ko rin na hindi ka na matatanggap sa iba pang luxury store para maging manager o kung ano pa man. Magsama-sama kayo ng 2 mong empleyado na mawalan ng trabaho. Lumayas na lang kayo, pakiusap. Kayo ang pinakamalalang tao na aking nakilala. Wala nang nagawa pa ang pagmamakaawa ng tatlo dahil naging buo na si Adrian sa kanyang desisyon. Nahihiya na lamang silang lumabas ng store ng magkakasama. Pagkatapos noon, itinuon naman ni Adrian ang kanyang pansin kay Sofia na agad niyang pinatayo. Pinuri niya ito at pinasalamatan. Si Sofia naman ay hindi makapaniwala na nakakausap niya ngayon ang kanyang bagong amo. Pinuri ni Adrian ang ginawa nitong pagtanggap sa kanya sa kabila ng kanyang ayos. Dito na napatingin si Sofia sa sandals na suot ng kanyang amo na halos masisira na. Parang familiar po sa akin yung sandals na yan. Ganyan din po yung sandals ko na halos masisira na, kaya hindi ko na po muna isinuot. Galing to sa may thrift store, di kalayuan dito. Naulanan kasi yung suot ko kaya ito muna yung pinasuot sa akin ng matanda doon na may-ari. Si Mrs. Tonya ba? Mami ko siya. May pagkasabik na pahayag ni Sofia. Si Adrian ay labis na natuwa sa kanyang nalaman at naging panimula na rin yon nang mas nagtagal pa nilang pag-uusap at kwentuhan. Nangako na rin si Adrian kay Sophia na siya na ang sasagot sa pagpapagamot ng kanyang ina hanggang sa ito ay gumaling. Halos hindi maipaliwanag ni Sophia ang kanyang kaligayahan, lalo na nang sabihin ni Adrian na siya na rin ang kukunin nito bilang bago niyang sales manager. Pagkakalooban din ni Adrian si Sophia ng sapat na training at kaalaman sa kanyang gaganapan na posisyon at nasisigurado niyang makakatanggap din ito ng mga empleyadong kagaya niya sa pag-uugali. Nagagalak si Adrian na magkaroon ng empleyado na makakayang tratuhin ang kahit sino man, maging sino man sila o anuman ang kanilang ayos. Nais din niyang iangat pa ang thrift shop ni Mrs. Tonya sa pamamagitan ng paglalaan dito ng malaking halaga para mas mapaganda at maging maayos. Simula noon ay naging masaya na at maayos ang lahat.